Basahin natin Judges chapter 13 verses 24 and 25. So let's start sa verse 24. So the woman bore a son and called his name Samson. And the child grew and the Lord blessed him. At nagsimulang mudlukan ng espiritu ni Yahweh si Samson. At siya pinakilos dito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zora at mga Israel. Okay, let's bow our head. Manalangin tayo. Panginoon, sa umagang ito, we praise you, Lord, early in the morning, we seek you, we praise you, God, because you are worthy of our praise, worthy, Lord, to be lifted up. We praise you, God, for this beautiful day, Lord, that we can spend our time, Lord, sa iyong paanan and hear your voice, hear, Lord, your words. And God, thank you that you have something to say to us sa among mga kasing-kasing. And we thank you, Lord, that the Holy Spirit would if it is needed, Lord, if we need rebuke, please rebuke us. If we need correction, please correct us. If we need encouragement, please encourage us, God. If we need, Lord, reminder, remind us, God, so that we would be able to walk, Lord, sapat na subay sa imong kaburuton. Praise you, Lord, that you are with us right now, and that's the greatest blessing. And every time na nagpe-fellowship kami is when we are together, Lord, na kaupod ka namon. Praise you, Lord, for this time that you speak to us. In Jesus' name, amen, amen. So, you notice verse 1, nandito na naman yung cycle na paulit-ulit throughout the book of Judges. Verse 1, tingnan nyo po, chapter 13, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh. Kaya sila ay hinayaan niyang masakop ng mga Pilisteo sa loob ng 40 taon. So you remember the cycle, di ba, na paulit-ulit na nangyayari dito sa book of Judges. They will serve God, and pagkatapos they will turn their back, they will turn against God. Lalayo sila because they will worship idols. They will rebel against God, and then God will allow nga ang mga enemies, neighbor country, na ma-capture sila, masakop, and then they will suffer, and then they will cry out to God na tulungan sila, and pagkatapos God will raise a judge para tulungan sila. You notice na sa paulit-ulit ng kasalanan nila, every time na tumatawag sila sa Panginoon, yung grace ng Panginoon, paulit-ulit din, paulit-ulit. But it doesn't mean na ang kasalanan nila ay kumbaga okay na. They will go first sa consequences ng kanilang kasalanan. So this book covers 400 years, yung period of time between Moses and Joshua, and then the time of yung paghahari na nagkaroon na sila ng hari. And God would raise up different judges, at ang judges, ang hukom ay mga military na heroes, mga leaders sa pakikipaglaban na pangungunahan ang Israel sa tagumpay, and then pagkatapos they will experience a period of peace. So tinignan natin ang mga ilang mga judges na rinaise up ni God, and kapag napansin niyo yung capital letter, ibig sabihin mga major judges yon. Pag mga naka-lower case yung letter, ibig sabihin mga minor judges. So we've looked about number 1 kay Ehud, kay Shamgar, kay Deborah, kay Gideon, kay Tola, and these are minor judges. And then last week, ating tinignan ang buhay ni Jephthah. And at the end of chapter 12, ay inintroduce sa atin ang ilang pang mga judges. Ito yung mga minor judges, si Ibzan, Elon, at si Abdon. Napansin nyo? May rhymes. May rhymes siya, di ba? Ibzan, Elon, Abdon. So pareho mga N sa katapusan. So that's so much said about sa kanila, but Israel experienced the periods of peace under sa kanilang leadership. Finally, to the last judge na minention dito sa book of Judges, I think siya ang pinaka, sige sa mga bata, tatanungin ninyo kung sino ang itong sabihin malakas na lalaki, malakas na tao na minention sa book of Judges. Walang iba, sabihin kagad na ng mga bata si Samson. Lalo na pag yung laro na Samson, Delilah, Tiger, di ba? So yung mga ganun na naalala ko pag nagtuturo ako sa mga bata. So enjoy na enjoy sila. Pag Samson,
ano yon, panalo, strong. Pag tiger, tapos yung kabila, Samson, lion, ang kabila, Samson, talo ang lion, na yung grupo na nag-action ng lion. Pero pag Samson tapos Delilah, wala na si Samson, talo na si Samson. So, si Samson, malakas siya, strong guy, pero mahina sa babae. So, yun yung maalala natin kay Samson. So, yung kahinaan niya ay ang babae. So, siya ang last nomination at siya may kumbaga yung more na story dito sa Book of Judges than any other judges. So, again, we notice yung cycle dito sa verse 1 and then sila po ay nasakop ng mga Pilisteo sa loob ng 40 years. And mapapansin natin yung cycle ng sin and then they will suffer the consequences of their sin and then yung grace ng Panginoon na naman na mararanasan nila. Verses 2 to 5, ng panahong iyon sa bayan ng Sora ay may isang lalaking nagngangalang Manoah na kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Notice, underline the word Nazareo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. So God will raise up Samson and you notice talagang plano na ng Diyos na bago pa magkaanak ang itong babae, she was unnamed dito kung anong pangalan, walang binanggit na pangalan ng babaeng ito. Pero nakaplano na ang batang ito, hindi pa buntis ang babaeng ito na sinabihan, talagang may plano na si God na gamitin si Samson. God will raise up Samson although hindi pa na ibubuntis, hindi pa buntis ang babaeng ito or nagpapanganak. And let's jump po sa verses 24 and 25 sa binasa natin kanina. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh at nagsimulang udyukan ng espiritu ni Yahweh si Samson at siya ay pinakilos dito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Sora at ng Estaols. Ang ibig sabihin po ng pangalang Samson ay maaraw, sunny. Hindi po sunny na kundi sunny na maaraw, sunny. So, siya po is galing sa lipi ni Dan at ang kanyang tatay ay si Manoah, ang kanyang mama ay hindi pinangalanan at ang mama niya ay she was unable to bear or to conceive children. So mapapansin natin dito na inannounce ng anghel na siya ay magkakaanak at ang papangalan sa kanya ay Samson at siya ay ibubukod para bilang isang Nazareo at mayroon Nazarite vow ang pagiging Nazareo o Nazarite. So mababasa natin naman sa number 6 kung ano ang Nazarite vow o ano ang condition sa pagiging Nazareo. So binigay ni God ang mga lista ng requirements patungkol sa pagiging Nazareo. So to summarize, dito sa number 6, ang Nazareo ay ang isang tao na nangangako o nagpapanata na ibinubukod niya ang kanyang buhay, binubukod niya, inihiwalay niya mula sa sanlibutan o sa mga makamundong bagay upang ilaan ang kanyang buhay para sa Panginoon. Yun po ang pagiging Nazareo. Siya ay may pangako, panata na ihihiwalay niya ang kanyang sarili mula sa makasanlibutang bagay o makamundong bagay at ilalaan niya ang kanyang buhay para sa Panginoon. And there are some serious na mga kondisyon patungkol sa pagiging Nazareo. Katulad ng una, hindi siya dapat kumain o uminom ng anumang galing sa ubas. Bawal ang grape juice, bawal ang alak, bawal ang kahit yung balat ng ubas, bawal kainin. Anything na mula sa puno o sa prutas na ubas. And so ang punto lang yan ay kasi 'di ba yung grapes ay kumbaga ginagawa nilang wine or juice. Ang punto ay hindi niya gusto na siya ay malasing
sa alak, kundi gusto niyang malasing sa Panginoon. Naintindihan po natin? Gusto niya na mapuno siya ng Panginoon at hindi ng mga, sa simpleng salita, makamundong bagay. So, hindi paglalasing it's like sa Galatians, do not be drunk. Huwag kang maglalasing, but be filled. Mapuspos ka ng banal na espiritu. Puno ka ng Panginoon at hindi puno ng alak. So pangalawa na kondisyon sa pagiging Nazareo ay bawal gupitin ang buhok. Kaya si Samson ay mahaba ang buhok. Pero walang kapangyarihan ang mahabang buhok. Na kung saan sinasabi ng iba, wala na si Samson, pinuto lang ang buhok, mahina na siya. Hindi po yon ang tunay na kung saan nagmumulang kapangyarihan, lakas ni Samson. Ang lakas ni Samson ay nagmumula sa kanyang katapatan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ay external sign lamang na kung ano ang nangyari sa kanyang puso. Kasi mapapansin natin yung series ng pag-compromise ni Samson na itong mga kondisyon ay nilabag niya. Konti lang muna. Saan pa po ba nagsisimula ang pagbagsak ng buhay Kristiyano? Nagsisimula muna sa konting kompromiso. Konti lang naman. So hanggang sa nadagdagan. Konti, another konti. Konti lang naman, another konti. Hanggang sa siya ay bumagsak na. Ganyan ang nangyari sa buhay ni Samson. Pangatlo, sa kondisyon ng pagiging Nazareo, bawal hawakan ang anumang patay na body. Hayop man o kahit yung loved ones na namatay, bawal halikan, bawal hawakan. So, dahil hindi lang kasi yung contamination doon, wala pa naman yung pares yung ginagawa ngayon pag sa mga patay, di ba? May mga autopsy, may ini-inject. So, walang gloves noon. So bawal talaga kasi ang contamination. Pero hindi to yung pinaka big reason. Ang pinaka big reason ay yung physical na karumihan ay naglalarawan siya na sa kanila ng spiritual na karumihan. So this is the condition which under na to live sa pagiging Nazareo. Walang duration kung ilang taon ang pagiging Nazareo, pero mapapansin natin kay Samson na for a lifetime ang pagiging Nazareo. Pero ang problema ay nilabag ni Samson ang kautusan, ang kondisyon na ito. So, ang nangyari ay nag-compromise siya. So ito yung mapapansin natin sa buhay ni Samson. Compromise. Mahilig siyang mag-compromise. Kahit konti lang yan, pero ang malaki ay nagsisimula sa konti. Ang pagbagsak ay nagsisimula sa kunting pag-compromise. Alam niyo po yung compromise? Yung compromise po ay yung namumuhay ka na para sa kagustuhan mo at nilalabag mo na ang kalooban ng Diyos. So it's a little things that brings us down, and then sa mahabang panahon bumabagsak ka na. Unti-unting bumabagsak ka na sa iyong relasyon sa Panginoon kasi you allowed compromise ng konti hanggang sa nadagdagan ng konti. Mas lalo natin maiintindihan mamaya kung paano in a practical application, paano ito nangyayari sa ating buhay. So now let's go sa chapter 14 and we're gonna see here series of konting compromise, puro compromise. Konti lang naman po ang compromise hanggang sa bumagsak na. And tingnan niyo po, the verses 1 and 2. Minsan nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistia. Nang siya ay umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalagang Filistia sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Napaka simaod. Nga anak. Nakita niyo? Kunin niyo. Gusto kong siya mapangasawa. And so, what an attitude nga mapapansin natin sa batang ito. And verse 3, bakit naman gusto mo pang sa angkan ng mga hindi tuling iyon kapipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson. Tingnan niyo po, attitude ng batang ito. Basta, siya po ang gusto kong mapangasawa. Kagaya po ito ng bata na, ma, bilhan mo ko ng cellphone. Hindi mo ako bibilyan, bahala ka. Hindi rin ako matuman sa imusugo. Di ba? So, parehas ito. Di rin matuman ng karuyag, makita ang attitude na gawas. So, kunin ninyo, ang babae ito, gusto ko mapangasawa ang babae ito. Napansin nyo po kung bakit nagtanong ang mga magulang ni Samson? Napansin nyo kung bakit nagtanong? Dahil
ang mga Pilisteo ay kaaway ng mga Israelita. Simple po. Kasagutan dito, mapapansin natin, sila po ay makasanlibutan. Sila po ay laban sa Diyos ng Israel. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Sila po ay masama. Pero, gusto ni Samson na mapangasawa ang ganitong klaseng babae. Kunin niyo siya. Itong gusto kong babae. Ito po yung application. Church. Huwag, lalong-lalo na po sa mga single, huwag po kayong makikipag-equaliyok sa mga hindi mananampalataya. Makikipagrelasyon sa mga hindi mananampalataya. They don't share yung Christian values o yung the same na, kumbaga, yung about sa salita, standard mo sa buhay, na ang standard ay mula sa salita ng Diyos. Kung wala ka talagang standard, kung hindi ito yung standard mo, talagang kahit ang believer ay papatulan mo dahil siya ay pogi at maganda. Pero kung meron kang standard at yung Christian values, hindi ka makikipag-equaliyok sa mga unbeliever. They don't share ng about sa pag-ugali ng Kristiyano. Of course, minsan may mga pag-ugali tayo na hindi maganda, pero may pagkakaiba na sa mga walang relasyon sa Diyos. And they don't share your standards. Hindi kayo pareho ng standards. Ngayon, kung ang standards mo ay pareho sa sanlibutan at hindi ang salita ng Diyos, papatol ka talaga sa unbeliever. So, you have no business na makipagrelasyon ka sa mga unbeliever, mga ungodly. 2 Corinthians, hindi po ito sa akin, kundi sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po, 2 Korinto, Kapitulo 6:14. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? So, it speaks sa lahat po ng area, hindi lang po sa emotional na relationship, kundi maging siguro kahit sa business. I remember na when the church started na i-build, nako, ang daming trouble dahil ang nag-manage po nito sa pag-build ng church ay unbeliever. Pagkatapos na magawa ng simbahan, alam niyo po ang ginawa? Nagtagay sa sulod sa simbahan. Siya ang nagpabili ng alak. So, ako, dinulog ko sa of course, inano ko sa senior pastor ko because I don't have the guts na during the time na tong confront him kasi, alam ko na may ma-pride siya at of course, senior siya, na adult siya. And so, ang ideya ko, ang isip ko sa punto yun, mag-usap-usap ang mga leader, tapos yung naglagay sa kanya, siya mag-confront sa kanya, pero mas lalong trouble. Pero yun nga po, mahirap basta tayo ay nakipag-partner sa mga unbeliever. I know my brother's unbeliever, pero I have control. Pero kapag mga unbeliever na you have the same control or you are under sa kanyang control, magkakaroon po ng trouble. But kung posible, wag po kayong makikipag-partner when it comes to business, kahit sa business sa mga unbeliever. Lalo na sa mga single, sa mga kabataan-unan, don't equally yoke with the unbelievers. So, verse 4, balik po tayo sa Judges chapter 14. Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataon digmain ang mga Pilisteo. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga Pilisteo. Baka ma-conclude natin, so pastor, okay lang pala na makipag-equally yoke sa mga unbeliever kasi sabi dito sa verse 4, hindi na niloob na ni Yahweh. Sabi dito, hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh. So, kalooban ng Diyos na siya ay makipag-relasyon sa Filisteong babaeng ito. Mali po. Kasi kung babasahin natin, hindi po sila nag-asawa. Hindi sila nakasal. Ikakasal na sana sila, pero nangyari, ibinigay ang babae sa kanyang best friend, sa groomsmen. At hindi niya nakatuluyan ang babaeng ito.
Hindi pinahintulutan ng Diyos. So, but yung punto dito is God allowed this na desisyon ni Samson para digmain ni Samson ang mga Pilisteo. Hindi po ito desisyon ng Diyos. Does it make sense? Ito po ay ang pinahintulutan ni God, ang desisyon ni Samson para digmain ang mga Pilisteo. So, yun po yung punto dito. And so, even sa Old Testament, hindi nais ng Diyos na ang Israel ay makipag-intermarry sa mga foreign country of people, sa mga pagano. In New Testament, sinasabi din sa ating mga Kristiyano, you don't intermarry with the people na hindi kaparehas ng Christian values or ng standard mo. Wala tayong business na makipag-relasyon. We can be friends sa kanila, but when it comes to relationship, emotional relationship, yagid, asawa, you're asking for trouble. Naghahanap ka lang ng gulo. Dahil, malaking problema yan sa marriage. 100% garantisado po. Pag nagkatuluyan kayo, naghahanap ka lang ng gulo sa pag-marriage ninyo. Pastor, i-convert ko naman siya pagka-Kristiyano, dadalhin ko sa simbahan. Sumusugal ka. Nagipagsugal ka. When the Bible says no, ibig sabihin para sa kabutihan mo yan. Pero sometimes, dahil sa pagiging disobedient natin ng nature, tayo din na nagsasuffer sa maling desisyon natin. Pero, remind ko lang po, para ito sa kabutihan ninyo, mga young people, huwag kayong magipagrelasyon sa mga lalaki o babae na hindi godly. Ang una dapat, mahal nila ang Panginoon, hindi ikaw ang mahal. Dahil kapag mahal nila ang Panginoon, ay Diyos, magiging committed sila sa iyo. Yan dapat yung standard. Hindi yung, mahal ako niya, pastor. Mahal ko rin siya, pastor. Nako, pag nag-asawa na, sabi na, pero bigla na magastos, mahal. Sige, padayo kita. May ganito na kita sa lima. Okay. Verses 5 to 6. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang. Habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leon na umungal kay Samson. Kaya pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay ang leon na para lamang isang batang kambing. Ngunit hindi niya ito pinaalam sa kanyang mga magulang. Bakit kaya? Bakit kaya hindi niya pinaalam sa kanyang mga magulang? So, ulitin ko po, sila ay dumadaan sa ubasan ng Timna and sabi dito, inatake siya ng leon. Si Samson inatake ng leon at pinatay niya ito, parang pinunit lang niya. Malakas talaga si Samson. No? Sabi pa dito, paano niya napatay? Paano niya napunit? Sabi dito, parang batang kambing lamang ang kanyang rinip off yung leon na para bang batang kambing. So, gamit ang kanyang kamay. So, hindi alam ng mga magulang ni Samson dahil hindi sinabi ni Samson ang pangyayaring ito. So, paano hindi nalaman ng mga magulang ni Samson? Tingnan niyo po sa verse 9. Sinalok niya ng kanyang mga kamay ang pulot at kinain, saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. So, sa madaling salita, it indicates na pinauna niya muna ang kanyang magulang at siya ay nagpunta sa ubasan ng Timna. At hindi niya sinabi na nagpunta siya sa ubasan ng Timna. Bakit hindi niya sinabi? Dahil hindi dapat siya naroroon. Naalala nyo, ang unang kondisyon ng pagiging Nazareo, hindi dapat siya kumain o uminom ng galing sa ubas. Pero, we can make excuses para sa ating laman. Pero pastor, nandun lang naman ako, nagtutur lang naman ako sa ubasan. Tinignan ko lang naman. It's like, you know, yung compromising, may mga excuses na nangyayari, na binibigay natin. It's like sa isang Kristiyano, it's just a story. Oh, bakit ka na sa beer house? Pastor, nag-evangelism ako sa beer house. So, bakit kayo nandyan sa kwarto? Kayo lang dalawa? Wala naman kaming ginagawa. Nag-uusap lang naman kami dito sa kwarto. So, may mga
palusot. And it's like, may young people, oh, bakit may mga image dyan ng mga porno? Nag-appear lang siya. Nag-appear lang siya sa ano ko. Pero bibirahin, araw ng linggo, pagkatapos ng simba, ilang beses na ginagawa. So, maraming mga palusot, mga compromise. Kung hindi tayo mag-iingat sa mga compromise na ito, maliit lang naman, pastor, konti lang naman. Ang konti ay nadadagdagan ng konti. At panibagong konti. Hanggang sa nagpapalusot na tayo. Hanggang sa sige-sige na. So, maaaring sabihin ni Samson dito, nag-strolling lang naman ako doon sa ubasan. Ay, wala, hindi naman ako kumain ng ubas. So, be careful po kung saan tayo pumupunta at kung sino ang mga kasama natin. Ang pagiging, hindi naman sa parang legalistic na nasa Reo, pero sa Bible, tayo po ay sinabihan sa Romans chapter 12 na tayo po ay hindi dapat na maging makamundo, ilaan natin ang ating buhay para sa Panginoon. Pero si Samson, nasa place siya na hindi dapat siya naririto. And he compromised. Verses 7 to 9. Pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap. Lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang tingnan ito. Ang nakita niya ay isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katawan ng napatayin niyang leon. Napansin niyo po ang pangalawang kondisyon ng pagiging Nazareo? Kanina sa ubasan, pangalawa ay sa patay na hayop. Verse 9, sinalok niya ng kanyang mga kamay ang pulot at kinain sa kanang patuloy sa kanyang lakad. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit hindi alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa bangkay ng napatay niyang leon. So, maring understandable, di ba? Kasi napatay niya yung leon. Gusto kong makita kung paano mabulok ang katawan ng leon, kung paano mangyayari ito. Maring ito ay reasonable na kung bakit siya babalik, pero hindi reasonable na kasi nagkaroon na surprise, mayroon palang mga bubuyog, mga bees na gumawa ng bahay pukyutan at mayroong honey. So anong ginawa niya? Tingnan niyo po sa verse 9, balikan po natin sa uli. Verse 9, sinalok niya ng kanyang mga kamay ang pulot at kinain, saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit hindi alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa bangkay ng napatay niyang leon. Bakit hindi na naman nagsabi si Samson? Pag may ginawang mali, hindi pinapaalam, ano? Hindi sinabi sa magulang. So, katulad dito ng, ano ba gusto nyong pagkain na may, siguro may basurahan. Pero mayroong itinapon na cake, nasa box. Nasa ibabaw, hindi nasa ilalim ng basurahan. Nasa box. Pagbukas ng box, ano pa? Okay pa. Okay pa siya. Walang bawas at hindi pa expired. Ilinagay lang dun sa basurahan. And so, ang gagawin mo, okay pa naman to, pwede naman kainin pa, hindi pa expired. So, kinuha mo, kinain mo. Pero ang big reason dito is nilabag niya ang number 3 na kondisyon sa pagiging Nazareo. Hindi dapat lumapit sa patay na katawan, hayop man o tao. Ano po lesson dito? Hindi po mahalaga kung masarap o matamis o magandang tingnan. Kung ito ay magdudulot sa iyo na mag-compromise, magdudulot sa iyo na labagin mo ang kalooban ng Diyos, hindi po ito worth it. Pero pastor, masarap ang bawal. Alam niyo po, kapag tayo magko-compromiso, ibig sabihin, hindi mahalaga ang relasyon mo sa Panginoon. Hindi mas mahalaga ang relasyon mo sa Panginoon. Mas mahalaga ang gusto mo. Mas mahalaga ang nais mo. Hindi ang relasyon mo sa Panginoon. Kahit po masarap, kahit po pogi, kahit po maganda, kahit parang gusto ng laman mo, hindi po siya worth it. Kung ang katumbas naman ito ay ang paglabag sa kalooban ng Diyos,
at nagpapakita na hindi mas mahalaga ang relasyon mo sa Diyos. Hindi po siya worth it. Alam ko po, yung laman natin, gustong-gusto ito. Kung may mga bagay na nakikipaglamang ka, tapos bumibigay ka, ihinto mo na yan. Huwag kang magpatuloy. Dahil kung nagpapatuloy ka, ibig sabihin, hindi mahalaga ang relasyon mo sa Diyos. At hindi mahalaga ito sa buhay mo. Alam mo ang ibig sabihin? Mas mahalaga ang gusto mo kaysa ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Hindi po yung legalistic, bawal, at saka pareha sa, sa pagiging Nazarene, bawal na, killjoy naman yan, pagiging born again Christian, may mga bawal at hindi bawal. Wala po tayong sinasabi dito ng pagiging bawal at may mga hindi bawal. Ang punto lang dito, kung mas mahalaga ang relasyon mo sa Diyos at ang kanyang salita, mas susundin mo siya kaysa sa gusto mo, sa nais mo. Yun po yung punto dito. So, parehas ng pagiging Nazareo na inihiwalay niya ang kanyang sarili sa makamundong bagay at inilalaan niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Yun din po ang calling sa atin na tayong mga Kristiyano. Hindi po ito akin. Tingnan niyo po sa Romans chapter 4, verses 1 and 2. Dito ko po tatapusin. Roma, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Stop it. Ihinto mo na yan. Gusto ng laman mo? Ihinto mo na yan. Dahil naghahanap ka lang ng trouble sa buhay mo. Naghahanap ka lang ng panganib sa buhay mo, ng problema. So, we must separate ourselves sa mga makamundong bagay. Hindi po dahil sa, ano bang tawag doon na bawal, ulitin ko po bawal at saka hindi bawal. Dahil po, ang pagiging Kristiyano ay may pagkakaiba. Pag ikaw ay Kristiyano, mayroong distinction tayo mula sa iba. Hindi, kaya nga po, sa iba nasasabi siguro, pareho lang naman tayo, isa lang naman natin. Dahil ang ibig sabihin nun, walang pagkakaiba. Tama po? Pareho lang naman. Pero ang pagiging Kristiyano, may pagkakaiba tayo. Yung may relasyon sa Diyos, may pagkakaiba po ang buhay natin sa kanila. Mapapansin nila na may pagkakaiba na sa buhay natin. Hindi po ito sa bawal at hindi bawal. Ang punto dito ay meron kapag tayo ay nasa Panginoon, mayroong pong pagkakaiba na. Mayroong nangyayaring changes sa buhay natin, transformation. Hindi natin pwede sabihin, ay pare-pareho, ganun pa rin, walang pinagbago. Kaya nga po, siguro waray, tinawag tayong waray-waray. Kumusta ka? Adi, waray lagi hapon. Waray pagbago, mao lagi hapon. Diri po amo ng Kristohanon. Kaya siguro yung tawag kita, tama ba? Waray-waray, pag pangyanan mo, kumusta ka? Adi, waray lagi hapon, waray pagbag. So, ito pagiging Kristohano, may dakit pagkakaiba. Kasi rin sa 2 Corinthians, if anyone is in Christ, all has gone, new has come. Let's bow our head, let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong pagpapaalala sa amin sa ngayong umaga. Lord, use us, Lord God, for your glory. And Lord, help us to be salt and light sa mundong ito. We thank you for your word, for reminding us. We praise you, we glorify you in Jesus' name. Amen.